mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Nananatili yung ating panawagan kay Yusek Claire Castro. Aminin niya na mali ang kanyang sinabi. Wala sa lugar para sa Alliance of Concerned Teachers Philippines ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kaugnay sa mga guro kasunod na nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Sa naturang pahayag, sinabi ni Undersecretary Castro na minsan ay mismo mga teacher ang nagtuturo sa mga bata kung paano maging mga walang modo sa mga nakatatanda at ibang tao. Subalit ayon sa Malacanang official, mali ang interpretasyon at pagkakaintindi sa kanyang naging pahayag. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Nagbigay din ito ng ilang halimbawa na ugat ng kanyang pahayag kahapon. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saang eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words, hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Bukod dito, may isa rin umanong guro ang nag-post ng pangiinsulto sa social media page nito. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sani Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niyang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso ng administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin babanggitin ang pangalan po niya. Hindi naman sapat para sa kinatawan ng ACT Teachers Party List na si Antonio Tino ang paliwanag na ito ng Palace official. Gate pa nito, nararapat na humingi ng paumanhin sa mga guro si Undersecretary Castro dahil sa anay wala sa lugar na pahayag kaugnay ng insidente ng karahasan sa paaralan. Wala ito sa lugar. May iba siyang gustong patungkulan na sitwasyon. Hindi ito appropriate for the very serious and sensitive issue of school violence. Ayon pa kay Congressman Tino, binigyang diin din itong ang gobyerno ang may kakulangan sa pagtitiyak ng kaligtasan sa lahat ng mga paaralan at hindi dapat ito isisi sa mga guro. Rosa Nicos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.